being with God. Ngayon, makakamtan natin yan kapag tayo ay humingi ng kapatawaran. Sabagat sabi sa Isaiah, or sabi sa John, confess your sin. And if you confess your sins are forgiven. Sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak, siya ay pinatay. At ang kamatayan na yon ay nagdulot ng kaligtasan para sa lahat. Amen. Para sa taong nagtitiwala sa Kanya. Amen. Para sa taong sumasampalataya kay Kristo. Amen. Para sa taong naniniwala na siya ay ang kanyang Diyos na personal Lord and Savior. Amen. Kaya yung taong tumanggap kay Kristo ay muling pinatawad ni Kristo. About face. Taas ang kamay. Sumigaw. Ang tanong, saan patungo ang boses ninyo? Palapit ba sa akin o palayo? Palapit! Yan ang sitwasyon ng mga taong numalikod sa kasalanan. Sitwasyon na humingi ng kapatawaran sa Diyos, na kayo ngayon nakaharap sa Diyos, na pagsigaw, sigaw! Sumisigaw pa lang kayo, sinasalubong na ni Kristo ang inyong mga hininga. Kaya yung hininga ninyo na isinigaw ninyo, sabi ng Lord, now you become personal to me. Because we are now in front to each other. We see each other face to face. Palabas pa lang ang inyong mga hininga. Sinasabi na ng Lord, I'm gonna catch you. I'm gonna be with you. I'm gonna run after you. Because you and I are no longer enemies. No longer somebody, but now you are my friends. My friends who knows what his master is doing. That's what the Lord said. Kaya ang tawag niyan sa relasyon na yan ay close up. Close up. Mantakin mo, inilalabas mo pa lang yung hininga, nagsasalubungan na tayo kay Kristo. It's so close that God will say, you are now my beloved. You are no longer Gentiles, nor Jew, nor Filipinos, but you are now mine because you are my people. And if you are my people, the Lord continued to promise, I will never forget you, for you are mine forever. That's what the Lord promised us. Isn't it so awesome? So beautiful when we are with God. Your feeling is different. Your emotion is different. Your character is different. In other words, now that you accept God in your heart, you are now a new person. Because now Christ is in you. For the Lord said, I did not come to violate the law, but to fulfill the law. For the Lord said, I did not come to steal you, but I come to make your life to the fullest. Because I want you to be full in front of me. Sa madaling sabi, kapatid, kung tayong mga tao nagsasabing, ibahin mo ito, ang Lord, ang sinasabi niya, hindi na kayo kaiba sa akin. Sapagkat kayo at ako at ang aking Ama ay iisa. Sapagkat we are one faith, one body, one congregation. Amen. And so today, anybody who wants to accept Christ, today, I will invite each one of you to receive that healing, to receive Jesus in your life, so that as we go on today,
we will experience a new life. We will experience a new blessing. We will experience a new relationship with God. And I want you to lift up your hands to the Lord. I want you to close your eyes. For today, the Lord will manifest His goodness. The Lord will manifest His presence sa lahat ng naririto ngayon. At ako'y naniniwala, mga kapatid ko, kay Kristo, na ang ating Panginoon ay nais niya na bawat isa sa atin ay makaranas ng kagalingan. Kasama na rito ang ating mga kasambahay na nasa Pilipinas. Mga taong pinanghihinaan, ang nais ng Lord ay bigyan ng kalakasan. Ang taong mga nalilito, ang nais ng Lord ay bigyan ng tamang landas. Ang mga taong too much of power, the Lord wants to teach him to have life not because of power, but because of God's grace and goodness. Yung mga taong litong-lito sa kanyang ginagawa, today, the Lord will give you the wisdom and discernment. Yung mga taong nang-aaway o nang-aapi, the Lord wants you to teach that it is through humility that we can experience the goodness of God. Yung mga taong nanghihina dahil ang kanilang pamilya ay nasa Pilipinas, ang kanilang mga anak ay nasa Pilipinas, God is telling you, I am with you and I'll take care of your family. All this, kapatid ko, kay Kristo, ako'y naniniwala na tayong lahat ay Kanyang tutugunin. So I want you to lift up your hands. I want you to close your eyes. I want you to surrender yourself to God once more by asking the Lord to forgive us. Hingin natin sa Lord ang Espiritong Banal upang tayo ay makadama ng Kanyang presensya. Sa'y nadarapa, isang isip ay nalilito, Espiritong Banal, sakipin mo ako. Ako'y tupang ligaw, gayon sa'yo'y sumasamo, kamay ko'y abutin, puso'y pagalingin. Espiritong Banal, lingatin mo ako, biyaya mo't pangunawa, sa akin ay iabot. Aking pupurihin, ikaw Diyos sasambahin, kaluluwa'y palayain, dalangin ay dinggin. At ngayon aking nadama ang pag-ibig mo sa'kin, gayon na lang pala ang iyong pagsinta. Lungkot ay nawala, nagkaroon ng pag-asa, ang buhay ko ngayon ay mayroon ng sigla. Panginoong Jesus, ikaw na ang daan, Espiritu